should be ready by next week. I think they met already last Friday, and then so siguro finalizing na lang, uupo na naman sila ulit this week and give it another week. Baka by next week meron na po yan. Before the end of January should be okay, ma'am. Nagkaroon na ng pagpupulong ang Department of Social Welfare and Development, National Economic and Development Authority at Department of Labor and Employment kaugnay ng bagong guidelines para sa implementasyon ng ayuda para sa kapos ang kita o AKAP program ngayong taon. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsusulong ng pagbuo ng bagong guidelines para sa conditional implementation ng AKAP para sa taong 2025. Sinabi ni Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman na mayroon ng draft ang tatlong ahensya kaugnay nito. Kasama sa tinitingnan ng mga nabanggit na ahensya ang paggamit ng national identification para sa pagtukoy ng mga lehitimong magiging benepisyaryo ng programa. Ang na-mention lang sa akin ni Sec. RC, he also mentioned it during the cabinet, is that to ensure that magamit yung national ID sa pag-distribute for the beneficiaries of AKAP and other social protection programs like AIX and TUPAD. Dagdag pa ni Secretary Pangandaman, ang AKAP ay isang anti-inflationary measure kaya tinitingnan din ng tatlong ahensya ang pagbabase ng AKAP sa inflation rate ng bansa. Balak yata po nila is that if it hits a certain rate, doon po matitrigger yung release. Parang ganun po. But they're still studying po. Para sa kalihim, dapat makarating sa tamang benepisyaryo ang mga programa ng pamahalaan gaya nito. Sinabi naman ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na hindi dapat itong magamit para sa pangangampanya sa darating na eleksyon. Talaga namang hindi ginagamit ang public funds sa pangangampanya o pagpopromote ng sarili. Ang public funds ay ginagamit sa pagde-deliver ng basic services sa mga mamamayan. Yan po ang maliwanag na maliwanag at yan ay nakaatang sa balikat ng executive branch of the government. Para naman kay Senator Sherwin Gatchalian, hindi ito dapat gawing gantimpala o pabuya sa mga supporter ng kandidato o politiko. Dahil executive na ngayon ang nag-implementa ng mga programa na yun eh. So hindi parang reward 'yan na pag sumama ka sa akin ay may reward ka. Hindi pwede 'yon. Bawal 'yon. But ang punto ko, kung nangyayari yan pork barrel talaga dahil dapat ang Kongreso, Senado wala nang kinalaman sa allocations. Ipapaubaya na ng COMELEC sa DSWD ang pag-regulate ng distribution ng ayuda sa mga benepisyaryo nito. Alam natin na ang DSWD ay nagsabi na maglalabas sila ng guidelines na napaka-stricto para maipatupad ng maayos ang distribution ng mga ayuda na to. At sinabi natin, dapat bigyan ng kopya ang Commission on Elections. At pangatlong pinaka-importante, dapat ay sundin ng maayos yung mga guidelines na ito, hindi lamang ng DSWD, ng mga empleyado at opisyal nito, kung hindi ng mga partners o agencies man o organizations ng DSWD. Sa posibleng mananamantala sa distribusyon ng ayuda, ayon sa COMELEC, maaaring masampahan ito ng kasong kriminal dahil sa pag-abuso sa pondo ng gobyerno. At para naman sa isang kandidato sa darating na eleksyon, ay maaari naman itong madiskwalipika. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.